Hello guys, good afternoon. Di ako tadi sa among likod sa among Calamansian Farm side visit dahil ngayon ay weekend. O masilang ako lang ang mga bunga kumururo babol kung pwede rin bang harvestin. So papakita ko lang, i-share ko lang kanindo na dagisan na rin. In God's will, dagi ay do ay 2 years old na kalamansi. So ina-apply namin ito ng abono kasi pag regular lang na bunga ng season, kung sasabay siya sa season ay mura ang kanyang katamaang presyo. Kaya kami ay naoobligang mag-abono alaga. So kaya sa mga mamimili, pasensya na kayo kasi hindi namin ito pwedeng babaan ng presyo. Tulad nito, yan o. Inisprayan namin ito ng insecticide pero ganun pa rin, may nakakalusot pa rin, nakakapenetrate pa rin ng mga fruit fly. So dito sa area na to, lupa to ni Uncle John, yung kalahati doon, kalahati kay nanay. So bali lumalabas na ito ay inarkilahan kasi every time na may harvest, recorded lahat and Trisha party. So sa mga nagbabasakan na nag-aalaga ng mga basakan, so familiar to sa kanila kasi ang Trisha party ibig sabihin ang pangatlong parte yun ang mapupunta sa kanila paghahatian, and then yung dalawang parte syempre sa nag-aasikaso. So kami kasi syempre ang iba itatapat namin sa expenses, sa labor, yun mga expenses. So kaya yun, para hindi naman lugi yung may-ari ng lupa. So recorded po lahat yan. So ito na yung first time na pinakamarami niyang bunga. So ayan o. Yan. Kasi dati meron din naman pero kokonti lang kasi nga bata pa. Hindi pa pwedeng volume ng abono. Actually dito kasi hindi naman to volume ng abono nilagay namin. Sakto lang, abonong pang kondisyon. Kaya syempre pinapalaki. Yan o. Yan. Pinapalaki pa lang yung puno. Kaya syempre pag bata pa, papabungayin mo kagad ng marami. Eh kawawa naman. Isipin mo na lang yung tao, ikargahan mo ng mabibigat, marami. Eh mahirapan. Save lang din yan dito sa mga tanim natin, mga puno. Yan o. Yan. Thank you Lord. Worth it yung aral natin, inaral, research. Actually itong procedure na ginagawa namin ay talagang pinag-aralan lang through internet, YouTube. Siyempre nagte-take note, trial and error. Hindi ko naman sinasabi na ito ay perfect na. So marami pang adjustments, lalong lalo na sa pagpapatubig, pag-spray, yung tamang oras, tamang timpla. So hindi rin basta. Tsaka hindi mo ito makukuha ng isang pasadahan lang. Kailangan mong dumaan, kumbaga dumaan sa butas ng karayom bago mo makukuha yung tamang proseso. Tsaka dito kasi kalamansian namin, bago ako nagpatanim, bago ko kinultivate yung lupa eh nag-aral muna, inaral ko muna yung tamang distansya, research din ba, kumbaga sa mga kasabihan,
research din pag may time. Kasi nga siyempre importante po yun. Yan. Kasi nga siyempre kung ano, bira ka lang ng bira, wala kang patutunguhan. Sabagay kung ano, totoo naman yung sinasabi na charge to experience. Pero mas lamang na ng konti yung nag-aral muna bago sumubok. Nagtanong-tanong. So yan. Actually yung distance nito kasi dapat hindi ganito eh. Yan, malalapit lang yan, halos 2.5 lang yung instruction ko kasi nga due to limited area only, kailangan nating i-compress yung mga tanim. Yan. So konting panahon na lang inaantay. Ito yung kinakatakot ko guys, oh, mga ka-farmers. Yan, oh, yung paninilaw ng patong cellphone ko ay mag-focus. Uy. Yan, yung paninilaw ng bunga. Yan. Kahit mura pa siya. Yan, ito naman may sakit ito eh. Yan. O sana tumama sa magandang presyo. Focus ka. So sa ngayon price update. Ang update daw, ang presyo daw ngayon ay nasa ranging 60, 70, 80. Ayun ang sabi sa mga napagtanungan ko. So sana during harvest time umabot tayo ng kahit 80 man lang. Ayun. So kahit papano pambawi sa ilang buwan na walang income. Kasi halos talagang yung 3-4 na buwan na halos puro palabas ang mga savings natin. Talagang siyempre tinatago din natin para may pang tustos tayo. So ganun talaga. Actually masusuklian naman yan. Awa ng Diyos, huwag lang bagyuhin. Guys, oh, dami oh. Yan. Yan. So sino ba naman ang hindi matutuwa pag nakita mo yung ganyan? Yan. Kumbaga naggaluyok-luyok yung kanyang sanga sa dami ng bunga, sa bigat. Yan. Yan, malalaki na. Sintangkad ko na. Yan. 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 So mamaya ikutin namin ulit ito ng caretaker ko, yung pinaka manager ng kalamansian. Actually dito na rin siya galing kanina. Kagabi kasi alanganin, hindi na naikot. Ayan. For your information lang, FYI, after ng bunga nito, so mag-a-adjust pa yan yung puno ng kalamansi. Hindi yan siya bubunga ulit ng marami tulad dun sa isang area namin. Previously talagang itik sa bunga. So sa ngayon kahit medyo inabuna namin ay hindi siya nagbigay ng maraming bulaklak or bunga. So nag-a-adjust pa yung puno, yung katawan kumbaga sa ano, papahinog. Yan. So kawawa din naman talaga kung talagang bibirahin natin ng bunga. So kailangan din yung tanim natin i-kondisyon din. Huwag lang nating pakinabangan palagi. Dapat alagaan din natin yung mga tanim natin para tayo ay bigyan din ng magandang produkto, maraming bunga. Ayan. Actually hindi naman lahat ng inabunuhan ay magbibigay ng maraming bunga. So, selected lang yan. Ang iba kasi napupunta sa sustansya, yung sustansya ng abono napupunta sa dahon, sa sanga, sa katawan. So hindi lang yan lahat sa bunga. So very lucky kung mapunta yan sa bunga.
So ito suspecha ko isa to sa mga UD punggol na kuan eh, na sumisira ng kuan eh, ng tanim eh, ng bunga eh. Sorry. Pero so far so good. Talagang marami naman yung goods na bunga. Compare sa nagdaan, hindi kami nag-alaga ng spray, insecticide. Kasi nga season, pag season kasi hindi natawag na season ng kalamansi. So mamumulaklak siya kahit hindi mo siya inalagaan, inabunuhan. Yun yung bunga ng season. So naisip ko na wag nang alagaan kung ano na lang yung matirang bunga. Hindi talaga ako bumaba ng presyo ng 20 kasi nga sayang, kasi syempre papasahod ka ng tao, so magkano lang yung income o yung bayad ng kalamansi. So doon lang tayo sa sakto lang, huwag natin masyadong baratin yung sarili natin. So hindi porke maraming bunga ay maganda kita. Yan. Ito guys, pag di na medyo mainit, iikutin namin ulit ito mamaya. Siguro mga alas 4:30, alas 4, alas 4. Yan. Matutuwa ka talaga pag yan ang makikita mo. Yan. Yes baby. Hop, masilaw. Masilaw. Oh, matutuwa na naman ito si Uncle John. Ayan o. Iyon o. Yan. So ito kasi yung area na to guys, after natin ma-harvest lahat ng bunga nitong batch na to, ito. Yan, sa batch na to aabunuhan natin ulit. Susubukan natin kung kakayanin niya ngayong summer. Yan o. Tingnan natin kung kakayanin ng balon, deep well, yung patubig o yung pagdidilig. Ito guys, yan, wow, yes baby, so dami. Wow, ayan o. Talagang mababawian din ng bawi din naman yung gastos mo pag ganito yung magiging bunga nyo. Ito pa yung kagandahan kasi mga ka-farmers, may bulaklak, may bunga pa siya, at the same time namumulaklak. So ito kasi hindi natin to pwedeng alagaan ng ng insecticide eh. Pero kung gugustuhin pwede naman. Ang problema nga lang kasi syempre pag mag-insecticide tayo, then biglang nagkaroon ng schedule ng harvest, so which is not good. So hayaan na lang natin ito. Panalangin lang natin wag ma-atake ng insekto. Biyaya yun, blessing yun. Wow. Wow baby. Yan. Yummy. So, mas maganda to tingnan pag nalusaw na itong mga yung mga damo. Kasi tapos natin sprayan ng herbicide dyan para pag harvest time ay malinis na. Ayan. So yun muna guys, aking update sa Mamunting Farm. So update ko kayo ulit kapag harvest time na. Bye bye.